Isang malaking negosyo ang bangkon na pagmamayari ng isang nagsusolong anak. Ipinamana ito sa nag-iisang anak na si Cherry Gonzalez. CEO na siya ng kumpanya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ngunit ilan lamang ang nakakakilala sa kanya. Karamihan lamang ay sa pangalan lang siya kilala, ngunit hindi sa mukha. May tumawag sa telepono. Good morning, ma'am. This is your assistant, Kathy. May meetings po today kasama ang mga board member. Pag-uusapan daw po ang mga nawawalang pera sa trust fund. At karamihan na halos ng mga kliyente ay nagrereklamo na. Are you going to attend, ma'am? Or will you be joining through a phone patch? Tanong ng assistant. Makikinig lang muna ako, Kathy. Ayoko pang makilala nila ako. Maikling sagot naman ni Cherry sa assistant. Okay, ma'am. You may enter the phone call by 9 a.m. Saad pa ng assistant. Nagtataka si Cherry ng mga oras na yun dahil papaanong mawawala ang mga pera. Nakita naman niyang okay ang lahat ng nasa report o hindi kaya may anomalyang nangyayari sa kumpanya. Good morning, everyone. We are here today because of the money that we lost for the last 2 months. And it's still ongoing this month. So we just want to hear from you anything possible solution for this situation. Panimula ng isang board member. Bakit hindi pag-aralan mabuti lahat ng posibleng cause? Or silipin muli ang lahat ng written report? Saad naman ang isa. Ano kaya ang dahilan ng pagkawala ng pera ng kumpanya? Saad ng isa pang board member. Ang tanong dito, sino ang may kagagawa ng anomalyang ito? Madiin na sabi ng CEO na hindi na mapigilang magbigay ng kanyang nararamdaman. Nagulat ang lahat ng nasa meeting dahil sa nakalipas na ilang buwan ay hindi man lamang nagsasalita o nagpapakita sa kanila ang bagong CEO ng kumpanya. Ngunit alam nilang anak ito nila Mr. Gonzalez. Kung susuriin niyo ang written report na hawak ko ngayon, makikitang maraming deposit at may ilang beses na withdrawal at malaking halaga halos. Then, it comes may nawawalang pera? Nakakapagtaka, di ba? Sarkastikong tanong ni Cherry. Oo nga, Miss CEO. Tama ang sinasabi mo. Tingnan nyo. Saad naman ng isa pang board member. Give me 1 week and I will hunt who the traitor is in the company. Galit na sabi ni Cherry. Okay, Madam CEO, hoping for good at fast recovery ng kumpanya. Saad ng isang board member. Okay, meeting dismissed. Saad ni Cherry. Nang araw din iyon, nag-isip si Cherry ng magandang gawin para kaagad niyang mahuli ang sumasabotahe sa kumpanya. Alam ko na. Magpapanggap akong empleyado sa kumpanya. Saad ni Cherry sa sarili. Kinabukasan nga, ay nag-disguise ng pananamit at itsura si Cherry upang mag-apply bilang gwardiya sa sariling kumpanya. Magandang umaga, bati niya sa babaeng nasa front desk. Yes po, ano pong appointment nila? Tanong nito. Mag-a-apply sana akong lady guard dito. Sagot naman ni Cherry sa babae. Bali, sa likod po ang applyan. Pasa kayo ng resume, then interview. Sa likod po, may makikita kayong pinto. Katok lang po. Paliwanag ng nasa front desk. Salamat. Saad naman ni Cherry. Natuwa naman si Cherry dahil maayos ang pagtrato sa kanya ng babae sa front desk. Pagdating sa pintuan, ay kumatok siya. Yes, ma'am, ano po yun? Tanong naman ng lalaking guard. Mag-a-apply po ako sana na lady guard. Magpapasa po ako ng resume ko. Saad ni Cherry. Akin na po, ma'am. Wait lang po ha. Tatanong ko lang po kung diretso interview na kayo. Sagot ng guard. Ma'am, eto pala. May nag-a-apply po ng lady guard. Eto daw po yung resume. Habang iniaabot niya sa HR. Sige kuya, papasukin mo. Sagot ng HR. Good morning po, ma'am. Pati ni Cherry sa HR.
Have a seat. Nag-a-apply ka bilang lady guard? Aware ka naman sa trabaho nila. 12 hours working per day at 512 ang rate dito, ma'am. Paliwanag ng HR. Okay, ma'am. Patipid na sagot ni Cherry. Okay, wala ka na bang tanong? Tanong naman ng HR. O wala naman po, ma'am. Okay then, if you don't have any questions, you can start tomorrow. 8 o'clock. Magsuot ka ng black rubber shoes at slacks. Bukas na lang kita bibigyan ng uniform na pang lady guard. Paliwanag pa ng HR. Okay, thank you po, ma'am. Sagot ni Cherry. Mabilis namang nilikas ni Cherry ang kumpanya sakay ng kanyang sasakyan. Pinaghandaan at pinagplanuhan ni Cherry ang hakbang niya at alam na ang kanyang mga gagawin. Kaya't kinabukasan, pagpasok niya ay dumiretso na kaagad siya sa HR. Magandang umaga po, ma'am. Kukuha po sana ako ng uniform. Pati ni Cherry. Maaga ka on your first day, ha? Masayang bati naman ng HR. Nagsimula na rin magtrabaho si Cherry bilang gwardiya. Umwesto si Cherry sa entrance ng bangko at nagsimula na siyang magtrabaho. Ang bangko ay may 4 na palapag at kada floor ay may 3 gwardiya. Sinikap niyang mapupwesto sa iba't ibang floor para malaman niya talaga ang nangyayaring anomalya. Maya-maya naman, napansin niyang palabas ng bangko si Mr. Chi. Dala-dala ang isang briefcase. Sir, for inspection lang po. Sabay check sa dala nito. Okay, no problem. Sagot naman ni Mr. Chi. Mga important documents lang naman ang mga yan. Sagot nito. Okay, sir, you may go. Ani Cherry. Natapos ang unang araw ni Cherry. Kinabukasan, ay sinikap niyang mapadpad sa ikalawang palapag. Napansin niyang napakahusay ng mga tao doon. Mukha pong busy kayo dito sa second floor. Bati ni Cherry, isang babae. Oo, mainit ulo ni Mr. Lee. Sagot naman ng babae. Ay, ganun pala. Habang nakatayo at nagmamasid, ay lumabas si Mr. Lee. Ano? Hindi pa rin tapos yung pinapagawa kong report hanggang ngayon? Wala pa rin? Tanong nito. Malapit na po, sir. Dinidistribute na po namin. Sagot ng isa na nakatoka sa audit. Papers on my table before lunch. Galit na sigaw nito. Makatanghalian naman, ay may biglang tawag kay Mr. Lee. Kaya't naiwan sa table ang mga papers. At dahil oras ng lunch, ay kaagad na nakapasok sa opisina ni Mr. Lee, si Cherry. Ano to? Hindi to pwede. Si Mr. Lee pa pala kumukuha ng pera. Halos pangalawang ama ko na siya. Bakit niya nagawa kay dad to? Malungkot na sabi ni Cherry. Bago pa makabalik ang lahat mula sa lunch break, ay nakaalis na ng opisina si Cherry. Kaibigang matalik ng kanyang tatay si Mr. Lee. Kahit hindi niya akalain na magagawa ito noon. Kinabukasan, wala pa sa opisina, ay nagkabit na ng CCTV camera si Cherry sa opisina nito upang mailantad ang anomalyang ginagawa nito. Okay na ang lahat ng papers. Sabihin mo sa mga bata, mag-impake na para sa flight natin bukas. At magpapasa na ako ng resignation today. Ani Mr. Lee. Pinanonood naman ni Cherry sa video ang usapan at plano nitong umalis ng bansa. Tinawagan ni Cherry ang assistant. Hello, Kathy. Gusto kong tipunin mo ang lahat ng board members at lahat ng department. Walang a-absent sa araw na ito. Magpahanda ka ng simpleng pagkain para sa tanghalian. At exactly 11 a.m., lahat sila nandun na dapat sa venue. Sarcasticong pag-uutos ni Cherry kay Kathy. Okay, sige po ma'am. Sunday at 11 a.m. All board members and department. Copy ma'am. Sagot naman ni Kathy. Sa araw na iyon, naghanda ng susuotin si Cherry. Isang black long dress at animalist makeup. Good morning everyone. Saad ni Kathy sa mikropono. Parating na po si Madam CEO. Ayan, makikilala na natin ang bagong CEO.
Ilang buwan na rin kasi mula nang mapalitan ng dating CEO. Pero hindi pa siya nagpapakita sa opisina. Saad ng isang empleyado. Oo nga, bakit kaya nagpatawag ng malawakang meeting ngayon? Tanong naman ng isa. Yun nga, nakakapagtaka. At may pa-lunch pa. Baka party-party to. Natatawang saad pa ng isang empleyado. Muling nagsalita si Cassie na assistant sa mikropono. Ladies and gentlemen, let me introduce you our CEO for Bank Gon, the one and only daughter of Mr. Gonzalez, Miss Cherry Gonzalez. Let's give her a round of applause. Masayang pagpapakilala ni Cassie kay Cherry. Hello everyone. I know this is the first time that you are going to see me in the company. I'm sorry for that. Nagluluksa pa rin kasi ako dahil ilang buwan pa lamang naman ang lumipas. But the situation of the company led me to be here. Ayoko namang mawala at bumagsak lang ng tuluyan ang kumpanyang pinaghirapan ng aking mga magulang. I have a big announcement today. But before that, I would like to welcome everyone and enjoy the food. We will resume at 12 noon. Pero gusto ko, magbusog muna kayo. Biro pa nito. Habang sa kabilang banda, ay nag-iisip si Mr. Lee kung bakit at para saan ang party na yun. Naayos niyo na ba ang mga pinapagawa ko? Tanong ni Mr. Lee sa manager ng accounting department. Yes sir, naipadala ko na rin po sa office mo. Sagot naman nito. Good. At i-represent ko na din yan agad sa mga board members. Masayang sagot ni Mr. Lee at uminom pa nga ng alak. Sa kabilang banda, ay pinag-uusapan naman ng mga empleyado ang CEO. Napakaganda naman ng CEO ng kumpanya. Oo nga, first time ko lang siya nakita at ibang-ibang ganda niya. Kaso, mukhang masungit at mataray ang bagong CEO. Nako, kayo naman. Nanghusga na kaagad kayo. Hindi pa nga natin alam kung paano siya mamalakad. Mag-aalas 12 na noon, kaya nakahanda na ang video CCTV footage at picture ng mga ebidensya na nagpapatunay na si Mr. Lee ang nasa likod ng anumalyang nangyayari. Once again, our Madam CEO, Miss Cherry Gonzalez. Pagsasalitang muli ni Cassie. Good afternoon, everyone. Mukhang lahat naman ay busog na. The big announcement that I said earlier ay alam ko na kung sino ang nasa likod ng anumalyang nangyayari sa kumpanya. Last week, we have a meeting with all the board members at sabi ko sa kanila, bigyan ako ng isang linggo para alamin ang punot dulo ng problema ng kumpanya. And it turns out na kinailangan ko pang magpanggap bilang isang lady guard ng kumpanya. And I was successful to cut the traitor. Let me show you the CCTV footage and the pictures of all the written reports na pinagagawa niya sa mga tao niya. Marami ang nagulat sa nakita na si Mr. Lee at ang accounting department ang nasa likod nito. Hindi makagalaw sa pwesto sila Mr. Lee at ang manager ng accounting department sa kahihiyan. Maliwanag naman sa lahat kung sino ang traidor sa bangko. At plano na ring mag-resign ni Mr. Lee dahil bukas na ang flight niya kasama ang pamilya niya abroad. Well, it seems, tatakasan niya ang ginawa niyang pagnanakaw ng pera sa bangko. Hindi totoo yan! Lapastangan kang babae ka. Sigaw ni Mr. Lee kay Cherry. Hindi ba't ikaw ang napastangan? Kaibigan ka ni Papa. Pagkatapos, ito ang isusukli mo sa kanya. Wala kang kwentang tao. Ayan ang mga pulis. Hulihin nyo na para mabulok siya sa kulungan. At gusto ko ring i-announce sa lahat, ang lahat ng mga nasa accounting department. You may now file your resignation. Or else, makakasuhan kayo ng kaso for falsification of public documents. Sigaw niya sa mga ito.
Marami ang humanga kay Cherry. Dahil walang tulong ng kahit na sino, ay nahuli niya kaagad ang mga traidor sa kumpanya. Job well done, Madam CEO. Pati sa kanya ni Mr. Chi, na isa ring board member. Thank you, Mr. Chi. Masayang bati naman ni Cherry. Once again, dahil tapos na ang big announcement ko, you now can enjoy the whole day. Let's have a break, all of you. Masayang sabi niya sa lahat ng mga empleyado ng kumpanya. Simula noon ay pumapasok na sa opisina si Cherry upang malaman ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. At maraming naipasok ng mga bagong marketing strategy si Cherry. Mas magandang mga naisip mong strategy, Miss Cherry. Why not we try that? Saad ng board member. Okay, let's try the idea of the CEO. I'll assure you na magiging successful tayo lahat. Masayang saad ni Cherry. At hindi nga siya nagkamali dahil mas lalong gumanda at marami pang natulungang tao si Cherry. Ma'am Cherry, marami pong mga farmers ang gustong mag-loan sa ating bangko para pampuhunan sa kanilang mga lupain. Gusto niyo po bang kayo ang makipag-usap? Sure. Sige, papasukin niyo na. Ako nang bahala. Agad namang nakapasok ang mga farmers. Magandang umaga po. Nais sana naming mag-loan. Kahit collateral na ho namin ang aming mga lupa, kailangan lang bago mag-anihan, ay may maitanim kami. Kulang ho ang aming pera. Dahil nung muling anihan, ay sinalanta po ng bagyo. Paliwanag ng isa. Wala pang problema sa akin yon. Gusto ko pong makatulong. Sige po, ihanda nyo na lamang ang inyong mga valid ID at pati na rin ang mga iko-collateral niyo po. Sana po ay maging maganda at maayos ang inyong mga pananim. Masaya ang sagot ni Cherry. Naku, totoo ho pa lang. Napakabait ninyo. Lumapit na rin ho kami sa ibang bangko. Ngunit hindi kami nabigyan ng pag-asa. Kaya maraming salamat po. Wala pong anuman. Basta po makakatulong ako, gagawin ko po yun. At gusto rin po ng mga magulang kong tumulong ako. Ani Cherry. Maraming salamat po talaga, ma'am. Malaking utang na loob po ito. Hayaan nyo. Marami pang blessing ang darating sa inyo, ma'am. Ngumiti naman si Cherry sa mga farmers at saka sila nagpaalam.